Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na ang pinakaabangan nating makapigil hiningang katapusan ng isa sa pinakamakasaysayang arc ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong video ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter 1122 ay pinamagatang When the Time is Right. Dito may kagad na pinagpatuloy ang huling eksena sa nakaraang chapter, kung saan inanunsyo ni Dr. Vegapunk sa kanyang emergency broadcast na ang magiging kapalaran ng buong mundo ay nakasalalay sa kung sino man ang makakakuha ng kayamanang iniwanan ni Goldie Roger na One Piece treasure. Sa unang bahagi nga ng chapter ay makikita natin ang samot-saring mga reaksyon ng mga tao sa iba't ibang mga lugar sa mundo tungkol sa matitinding mga revelasyon na pinakawalan ni Dr. Vegapunk. Una nating makikita ang mga mamamayan ng Dressrosa na nagsisimula ng mangamba at magpanik sa pag-iisip na lulubog sa ilalim ng karagatan ng kanilang mga tirahan. Ang sunod namang reaksyon na pinakita ay ang iba't ibang mga pirata sa mundo na ngayon ay nagsasaya dahil sa posibilidad na mapa sa kanila ang buong mundo sa oras na makuha na nila ang One Piece. Pagkatapos niyan may lumipat naman ng eksena sa isla na kinatatayuan ng napakalaking hospital ng Marines na nakita natin sa chapter 1117, ang Marine GS General Hospital. Dito ay makikita natin si Marine Captain Koby na inaalala yung panahong tinanong niya si Luffy kung ano pa para sa kanyang totoong kahulugan ng kanyang pangarap na maging hari ng mga pirata. Pagkatapos alalahanin ni Koby ang pagkakataong ito ay biglang naging seryoso ang ekspresyon sa kanyang muka na nagpapakita ng kanyang determinasyon bilang isang marine na mapigilan ng mga binabalak ni Straw Hat. Sinabi dito ni Koby na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para wag maabot ni Luffy ang kanyang pangarap. Paano naman kaya pinaplano ni Koby na mapigilan si Luffy fam? Gayong si former Admiral Aokiji pa nga lang ay hindi na niya nagawang tapatan sa naging enkwentro ng sword laban sa mga Titanic captains ni Blackbeard sa Pirate Island. Katunayan nga ay kinailangan pang isakripisyo ni Vice Admiral Garp ang kanyang sarili para lang matugumpay na makatakas si Koby at ang kanyang mga kasamahan sa sword. So kung kay Aokiji pa lang ay hindi na makasabay at tablado na kagad si Koby, paano pa kaya niya harapin ang isang awakened na Luffy sa kanyang Gear 5 form na nagtataglay ng pambihirang pwersa ng Advanced Conqueror's Haki at nagawang makapagpabagsak sa tinaguriang strongest creature in the world na si Kaido at tumalo sa isa sa mga veteranong Marine Admiral na si Kizaru. Mahirap mang tanggapin may totoo namang hindi may tatanggi na napag-iwanan na talaga ni Luffy si Koby pagdating sa lakas at lahat ng aspeto ng pakikipaglaban. Pero malay natin baka sa dulo ng kwento ay maging kakampi pa ni Luffy si Koby at tulungan pa niya ang Straw Hat sa paparating na huling digmaan laban sa pwersa ni Im-sama at 5 Elders. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay lumipat ang tagpo sa hideout ng Cross Guild sa Karaibari Island. Dito may makikita natin ang isa sa mga Emperors of the Sea na si Buggy na nagsasagawa ng kanyang sariling pag-aanunsyo at kinakausap ang kanyang mga tauhan. Sinabi dito ni Buggy na nagkakamali ang kanyang mga tauhan sa sinasabi ng mga ito na mapapasa kanyang mundo dahil ang dapat daw nilang sabihin ay mapapasa kanilang lahat ang buong mundo. Pagkasabi nito ni Buggy ay kagad namang nagwala sa sobrang kasiyahan ng mga miyembro ng Cross Guild at mas lalo pa silang na-motivate at nasabik na maglayag sa karagatan upang tulungan si Buggy na makuha ang One Piece. Habang nagkakagulo naman sa pag-cheer kay Buggy ang buong Cross Guild, ay makikita natin si Crocodile na galit at hindi natutuwa sa mga pinagsasabi ni Buggy sa kanilang grupo. Dito nga ay naiinis na tinawag ni Crocodile si Buggy at saka ito pinaupo sa harapan nila ni Mihawk. Ano kaya kung sa sobrang pagiging troll ni Oda
ay totohanin niya na si Buggy ang makakuha ng One Piece at ang siyang magiging hari ng mga pirata sa dulo ng storya. Ano kayang magiging reaksyon niya, fam, kung ganun nga ang mangyari? Sa pagkakataong ito ay muli naman nating makikita ang dalawa sa mga Yonko commanders ng Emperor crew na Blackbeard Pirates na sina Van Ogre at Katarina Devon. Matatanda ang huli nating nakita ang dalawang ito nung nakaengkwentro nila ang Gorosei na si Saint Saturn pagkatapos napali pa rin ng nagngingit-ngit na suntok ni Kuma ang katawan nito sa kabilang dulo ng isla ng Egghead. Sa eksena ngang yun, fam, may nagawang mahawakan ni Katarina Devon ang isa sa mga galamay ni Saint Saturn at sa pamamagitan ng kanyang mythical Zoan Devil Fruit na Inu-Inu no Mi Model Kyubi no Kitsune ay nagawa niyang makopya ang pisikal na anyo ng Elder na magbibigay naman sa kanya ng kakayahan na makapag-transform bilang sa Saint Saturn at magpanggap na isa sa 5 Elders sa hinaharap ng storya. At pagkatapos nga ng naging enkwentro nila kay Saint Saturn ay doon naman sila biglang nilapitan ni Caribou at nagmakaawang isama siya papunta sa kanyang matagal nang iniidolo na si Blackbeard kapalit ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga ancient weapons. Sa chapter na to naman, fam, may makikita natin si Van Ogre at Katarina Devon na nasa gitna na ng kanilang paglalayag pabalik sa Pirate Island Beehive. Dito ay makikita natin na nagdesisyon pala silang isama si Caribou para makaharap ng kanilang kapitan. Bago nga sila tuluyang makarating sa kanilang teritoryo ay tinawagan muna ni Katarina Devon si Teach at tinanong ito kung ayos lang daw ba na isama nila pabalik sa Hachinosu si Caribou at kung hindi naman daw ay tatapusin na nila ito ngayon. Sumagot naman si Blackbeard at sinabing dali na lang daw nila si Caribou. At kung sakali man daw na hindi niya magustuhan ng impormasyon na ibibigay nito, ay siya na mismo ang tatapos dito. Naku fam, siguradong hindi mag-aaksaya ng panahon itong si Teach. At sa oras na sabihin sa kanya ni Caribou ang tungkol sa kinaroroonan ng ancient weapons, ay kikilos kagad ang Blackbeard Pirates at magpapadala ng mga Titanic captains sa parehong Fishman Island at Wano. Nang sa gayon ay makuha nila ang Poseidon na si Shirahoshi at ang ancient battleship na Pluton. Ano naman kayang magiging aksyon ni Luffy kapag dumating na ang puntong yon? Paano kaya magagawa ni Luffy na sabay na maprotektahan ang kanyang mga teritoryo na Fishman Island at Wano kung sakaling atakihin na ang mga ito ng Blackbeard Pirates? Sapat na kaya ang lakas ni Yamato at ng 9 Red Scabbards para tapatan ng mga Titanic captains na ipapadala doon ni Blackbeard? At sino naman kaya ang magpoprotekta sa Fishman Island? Gayong wala namang iniwan si Luffy doon katulad ni Yamato na nagpaiwan talaga para ipagtanggol sa mga darating na kalaban ng Wano. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Sa pagkakataong yun na kaya pakikilusin ni Luffy ang kanyang Grand Fleet para ipaglaban ng Fishman Island sa pwersa ni Teach? Pagkatapos naman yan fam, may bumalik na ang eksena sa Egghead Island kung saan nagpapatuloy pa din ang laban sa pagitan ng Iron Giant na si Emmet laban sa dalawang Gorosei na dambuhalang baboy Ramon na si Saint Mercury at halimaw na bulate na si Saint Jupiter. Habang nagaganap ang labang ito ay sabay naman nating maririnig ang pagsasalita ng emergency broadcast ni Dr. Vegapunk na sinasabing at ito ang katotohanan na si Joy Boy ay... Subalit bago pa nga matapos ang pagsasalitang ito ni Dr. Vegapunk ay bigla itong naputol dahil sa ginawang pag-atake ni Saint Mercury kay Emmet na nagresulta sa tuluyang pagkabasag ng Haishin-Den Mushi. At dahil nga dyan fam, ay dito na natatapos ang emergency broadcast si Dr. Vegapunk at ito na talaga ang kanyang nagsisilbing huling mensahe, lalo na't alam naman natin na wala na talagang buhay ngayon ng world's greatest inventor. Kasabay naman yan ay yung pagkilos ng higanteng kabayo na mythical Zoan form ni Saint Nusjuro. Dito ay makikita natin na patuloy pa din palang paghabol ni Saint Nusjuro sa barko ng Straw Hats na Sunny. Malalaman din natin dito na kaya pala napabunot ng kanyang espadang Sunday Kitetsu itong si Zoro sa nakaraang chapter ay dahil nakita niyang hindi pa din pala sila nilulubayan ni Saint Nusjuro at patuloy pa din ang paglapit nito sa kanilang barko.
Habang tumatakbo naman si Saint Nustro patungo sa Sunny, ay makikita din natin ang elder na si Saint Saturn na nakahandusay sa baybayin ng isla. Dito may tila ba hindi pa din nakakagalaw si Saint Saturn na nagpapakita kung gaano talaga katindi ang pinsala na tinanggap nito mula sa combined attack na pinakawalan ng mga Nika forms sina Luffy at Bonnie. Hanggang ngayon nga ay sinusubukan pa ding makarecover at mag-regenerate ni Saint Saturn, kaya wala pa din itong magawa para tulungan ang kanyang mga kapwa elders na pigilan ang ginagawang pagtakas ng mga giants at Straw Hat Crew. Kapansin-pansin naman fam na hindi pinakita si Bonnie sa chapter na to, kaya malaki ang posibilidad na naubusan na naman ito ng lakas dahil nga sa pinakawalan nitong malakas na atake at ngayon ay bumalik na ang katawan nito sa kanyang beast form at kinakailangan na niya ulit makapagpahinga. Pagkatapos yan fam, may isang nakakakilabot na eksena ang ating masasaksihan kung saan makikita nating sabay-sabay na tumalon sa ere ang mga Gorosei na sina Saint Nustro, Saint Mercury at Saint Jupiter at akto nga atakihin na ang barko ng Straw Hats at Giant Warrior Pirates. Talagang delikadong sitwasyong to fam dahil sa oras na matuloy ang atake ng tatlong elder ay siguradong lulubog sa dagat ang barko ni na Luffy at ng mga giants at mabibigo ang plano nilang makatakas sa isla. Ang masaklap pa doon ay dito na talaga matatapos hindi lang ang kanilang paglalakbay kundi pati na ang kanilang mismong buhay. Sa gitna naman ng mga nakakakabang pangyayaring ito ay makikita natin ang Iron Giant na si Emmet na may kung anong bagay na hinila mula sa kanyang bewang. Habang ginagawa ito ni Emmet ay bigla naman niyang naisip si Joy Boy. Dito ay humingi ng tawad si Emmet kay Joy Boy at sinabing alam niyang imposible na buhay pa din hanggang ngayon ang kanyang matalik na kaibigan. Subalit kamukhang kamukha daw talaga ni Joy Boy ang individual na kaharap niya ngayon, kaya hindi niya maiwasang maalala ang pagkakataong yon kung saan huli niyang nakasama si Joy Boy. Sinabi ni Emmet na humihingi siya ng tawad kay Joy Boy dahil nabigo siyang gawing hari ang kanyang kaibigan. Pagkatapos nga itong masabi ni Emmet sa kanyang isipan, ay doon naman niya kinausap si Luffy at tinanong ito kung ano daw ba ang kanyang pangalan. Sumagot naman si Straw Hat at sinabing siya si Monkey D. Luffy, ang sunod na magiging hari ng mga pirata. Pagkasabi nga nito ni Luffy, napansin ni Emmet na meron ding D sa kanyang pangalan nitong si Luffy. Sa puntong ito may tuluyan nang ang hinila ni Emmet ang misteryosong bagay na kinuha niya kanina sa kanyang bewang. Makikita natin dito na isa palang tali ang misteryosong bagay na ito at ang paghila nga na ginagawa dito ni Emmet ay nagresulta upang makalag ang buhol sa tali na nakakabit sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos na makalag ng buhol sa tali ay bigla na lamang naglabasan ng mga malalaking itim na kidlat mula sa katawan ni Emmet. Labis naman itong kinagulat ni Luffy at kagad niyang napansin na Conqueror's Haki ang malakas na aura na lumalabas ngayon sa katawan ni Emmet. Nagsimula namang tumawa si Emmet habang tinatawag ang pangalan ni Luffy. Dito ay nagpasalamat si Emmet kay Luffy dahil muli nitong pinarinig sa kanya ang ritmo ng Drums of Liberation na siyang nagpapaalala sa kanya ng malalim na pinagsamahan nila ni Joy Boy. At sa isang ang napakalupit na double page fam, ay dito na natin makikita si Emmet na pinakawala ng isang napakatinding advanced Conqueror's Haki na atake na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. At sa sobrang tindi nga ng pwersa ng Conqueror's Haki na to fam, ay makikita natin mula sa malayo na naglalabasan sa mismong isa ng egghead ang malalaking itim na kidlat na siya ngayong nagpapayanig sa mismong karagatan na nakapaligid sa isla. Makikita naman natin sa mga barkong pandigma ng Marines na nagsisimula ng magbagsakan sa sahig ang mga sundalo. Yun pala'y nawawala na ng malay ang mga sundalong Marines na sinasabayan pa ng pagbula ng kanilang mga bibig. Kahit nga ang mismong mga Vice Admirals ay nagsisimula ng pagpawisan sa tindi ng pwersa ng ataking pinakawala ng Iron Giant at hindi sila makapaniwala sa lakas ng pwersa ng nag-uumapaw na Conqueror's Haki na nagmumula sa isla. Dito ay napaisip ang mga Vice Admirals
Kung kanino daw kaya posibleng nanggagaling ang pambihirang King's Haki na to. Pagkatapos naman ng mga Marines ay sunod nating makikita ang 5 elders na pinatalsik ng Conqueror's Haki na atake ni Emmet. At sa sobrang tindi nga ng persa nito, ay hindi inaasahang napabalik sa kanilang human forms ang Gorosei. At pagkatapos ngang mawala ng elders sa kanilang mythical Zoan forms, ay saka naman sila biglang napabalik sa loob ng Hall of Power sa loob ng Pangaea's Castle sa Marichua. Dito may makikita nating hinihingal ang Gorosei na sina Saint Nushiro, Saint Warkiri, at Saint Jupiter. Habang ang elder naman na si Saint Mars ay dinatnan na nilang nakaupo sa loob ng silid. Grabe sobrang nakakabilib talaga itong atake na ginamit ni Emmet. Dahil sa sobrang lakas nga ng pinakawalan niyang Conqueror's Haki, ay nagawa niyang mawala ang epekto ng Devil Fruit ability ng Gorosei. Alam naman natin na Haki ang direktang pangontra sa epekto ng Devil Fruit ability, kagaya ng nabanggit na dati ni Lo sa gitna ng pakikipagtuos ng supernova sa dalawang dating Emperors of the Sea na sina Kaido at Big Mom. Sinabi nga ni Lo sa tagpong ito na hindi niya direktang magamit kina Kaido at Big Mom ang kanyang OP-OP Nomi ability dahil sa tindi ng Haki na tinataglay ng mga halimaw na to. Ganon din naman ang naging eksena nung nakaengkwentro ng crew ni Lo ang Blackbeard Pirates. At dito ay nagawang mabawalang bisa ni Lo ang epekto ng Devil Fruit ability ni Dokyu sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang Haki. Biruin niyo yun sobrang lakas ng mga atake na ginamit ni Luffy sa pakikipaglaban niya sa Gorosei. Subalit nagagawa pa din ng mga ito na madaling makarecover. Pero sa isang atake lang na pinakawalan ni Emmet ay napawalang bisa agad nito ang Devil Fruit ability ng mga elders. At napabalik niya pa ito sa kanilang lungga sa Marichua. Ang mas nakakamangha pa dyan ay hindi lang ang Gorosei ang napabagsak ng Conqueror's Haki attack na pinakawalan ni Emmet, kundi pati na din si Imsamay na paluhod na lang sa lupa at bigla na lang nagsisisigaw nang maramdaman nito ang pambihirang atake. At ang nakakagulat dito ay bigla na lang nabanggit ni Imsama ang pangalan ni Joy Boy nang maramdaman niya ang King's Haki na atake ni Emmet. Pagkatapos naman yan may bumalik na ulit ang eksena sa karagatan malapit sa Egghead, kung saan makikita natin na nakalanding na sa wakas sa dagat ang barko ng Straw Hats at ngayon ay naglalayag na papalayo sa isla kasama ng barko ng Giant Warrior Pirates. Sa wakas may mukhang naging matagumpay na ang sinagawang pagtakas ng Straw Hats at ng mga Giants. Dito ay masayang-masaya sina Luffy kasama ng kanyang crew katulad ni Usopp at Chopper na lumuluhang niyakap si Jinbei dahil sa pag-aakalang katapusan na nila kanina nung magkakasabay silang inatake ng 3 Gorosei. Hindi naman lubos maisip ng Giant Captains na sina Dory at Brogy kung paanong bigla na lang nawala ang mga halimaw na elders. Hindi din maintindihan ng dalawa kung paano kaya naging posible para sa isang robot kagaya ng Iron Giant na makagamit ng Haki. Pagkatapos niyan may lumipat naman ang tagpo sa mismong isla ng Egghead, kung saan makikita natin na halos nagkawasak-wasak na ang katawan ni Emmet. At ang nakakagulat pa dito may kaharap ngayon ng Iron Giant ang Gorosei na si Saint Saturn, na kagaya ng iba pang mga elders kanina ay bumalik na din sa kanyang human form. Mukhang tama ang teorya ng One Piece community na ang dahilan kung bakit si Saint Saturn lang ang naiwan ngayon sa isla ay dahil si Saturn lang naman talaga ang pisikal na nagpunta sa Egghead sa simula ng arc at sinamon niya lang naman doon ang iba pang mga elders. Kaya naman nung nakatanggap sila ng matinding pinsala mula sa napakalakas na Conqueror's Haki attack ni Emmet, ay kagad silang napabalik sa kanilang human forms at na-teleport pabalik sa Room of Authority sa loob ng Pangaea's Castle sa Marichua, kung saan sila talaga nagmula bago sila sinamon sa Egghead ni Saturn. Ito din siguro ang dahilan kung bakit nadatna na nina Saint Nushiro, Saint Warkiri, at Saint Jupiter si Saint Mars sa loob ng Room of Authority. Dahil nauna nang nai-teleport pabalik sa silid si Saint Mars nung nagtamo siya ng malaking pinsala pagkatapos siyang mapuruhan ng combined attack ni na Luffy, Bonnie, Sanji at Frankie. Sa pagpapatuloy naman ng chapter
ay dito na nagsimula ang flashback ng huling pag-uusap sa pagitan ni Joyboy at ng Iron Giant na si Emmet. Makikita natin dito si Joyboy na nakaupo sa tuktok ng isang burol. Kapansin-pansin fam na kung ikukumpara natin ang laki ni Emmet kay Joyboy, ay masasabi natin kasing laki lang si Joyboy ng isang normal na tao. Kaya naman dito na natin makukumpirma na hindi pala talaga kabilang sa lahi ng Giant si Joyboy, katulad ng iniisip ng maraming One Piece fans. Pero kung ganun ay bakit kaya napakalaki naman ata ng Straw Hat na nakatago sa ilalim ng Pangaea's Castle? At tila ba isang giant ang nagmamay-ari nito? Kapansin-pansin din dito fam na malaki ang pagkakapareho ng kasuotan ni Joyboy sa trademark na outfit ni Luffy na may suot-suot na straw hat at captain's jacket. Habang si Emmet naman ay kapareho ng kasuotan ng mga giant, katulad ng suot-suot ni Brogy. Sa eksenang ito ay nakukubli pa din sa anino ang totoong itsura ni Joyboy. Sinabi dito ni Joyboy na huwag kakalimutan ni Emmet na maaari niya lamang gamitin ang bagay na ito kapag dumating na ang tamang panahon at oras. Dito na fam pinaliwanag ni Joyboy kung ano ba ang misteryosong bagay na ito na kanyang tinutukoy. Sinabi ni Joyboy na iipunin niya ang kanyang pinakamalakas na haki at pagkatapos ay itatago niya ito sa loob ng katawan ni Emmet. Grabe fam, kaya naman pala nasabi ni Im-sama ang pangalan ni Joyboy kanina nung pinakawala ni Emmet ang kanyang tinatagong secret weapon dahil kay Joyboy pala talaga nang galing ang napakalakas na Conqueror's Haki na yon. Hindi natin alam fam kung sa sobrang lakas ng King's Haki ni Joyboy ay nakabot ito mula Egghead hanggang sa Marishua o kung nagkatotoo na ba ang popular na teorya na ang mga miyembro ng Five Elders ay bahagi lamang ng katauhan ni Im-sama. Kaya naman nung natamaan ng malakas na atake ang mga ito, ay naramdaman din ni Im-sama ang matinding pinsala na kanilang tinanggap. Pero grabe tong ginawa ni Joyboy fam, no? Sino ba naman ang mag-aakalang pwede palang maitago ang haki sa isang pisikal na bagay katulad ni Emmet na isang robot? Sa pagpapatuloy naman ng flashback ay makikita nating manghang-mangha si Emmet sa ginawang ito ni Joyboy na pagsiselyo ng pinakamalakas nitong haki sa loob ng kanyang katawan. Muli namang nagsalita si Joyboy at sinabing darating ang araw na matatapos ang kanyang buhay, subalit hindi tulad niya ay mas mabubuhay pa ng mas mahabang panahon si Emmet. Sinabi ni Joyboy na darating ang araw na hindi na niya magagawa pang puntahan at saklolohan si Emmet. Malungkot namang sumagot si Emmet at sinabing ayaw niyang dumating ang araw na yon. Nagsalita naman ulit si Joyboy at sinabing kapag dumating ang pagkakataon na manganib ang buhay ni Emmet o ng sino mang itinuturing niyang malapit sa kanyang buhay, ay doon na malalaman ni Emmet na yun ang tamang panahon at oras na tinutukoy ni Joyboy. At kapag dumating na nga ang oras na yon ay doon na dapat tanggalin ni Emmet ang buhol sa tali na ginawa ni Joyboy at pakawala ng tinago niyang haki. Sumagot naman si Emmet at sinabing kapag dumating daw ang tamang oras ay muling dadating si Joyboy para iligtas siya nito. Sumang-ayon naman si Joyboy sa naging pahayag na ito ni Emmet at sinabing dadating siya mula sa nakaraan upang saklolohan si Emmet, katulad ng palagi na niyang ginagawa. Sobrang kinatuwa naman ni Emmet ang naging sagot na ito ni Joyboy at nagbago ang hugis ng mata nito katulad ng isang masayang emoji. Dito pa may masayang-masaya na nagpasalamat si Emmet kay Joyboy dahil pakiramdam daw niya ay palagi niyang kasama si Joyboy dahil sa ginawa nitong pagsiselyo ng haki sa kanyang katawan. Sumagot naman si Joyboy at sinabing tamang sinabi ni Emmet. Subalit ang mga bagay na ito na kanilang pinag-uusapan ay magaganap sa matagal pang panahon sa malayong hinaharap. Pagkasabi nito ni Joyboy, bumalik na sa kasalukuyan ng eksena. At dito pa may makikita natin na unti-unti nang nawawala ang liwanag sa mga mata ni Emmet habang inuulit-ulit nitong sabihin ng mga huling kataga sa kanya ni Joyboy na sa malayong hinaharap. Pagkatapos yan fa, may tumatawang tinanong ni Emmet ang kanyang sarili kung magiging malungkot daw kaya siya sa hinaharap.
At pagkasabi nga nito ni Emmet ay doon na tuluyang nawala ang ilaw sa kanyang mga mata habang sinasabi ng narrator ang mga katagang, sa puntong ito na natulog ang Iron Giant kasama ng kanyang masasayang alaala. Grabe talaga tong si Oda fam. Matatapos na lang ang Egghead arc ay pinayak niya pa talaga tayong mga One Piece fans. Ang matindi pa nga dyan ay ayon sa mga Japanese One Piece readers ay katulad daw sa isang bata ang paraan ng pagsasalita ni Emmet na maaaring mga hulugan na bagaman isang robot si Emmet ay nananatiling bata ang pag-iisip niya. Grabe, magkakahalong emosyon na naman ang hatid sa atin ng bagong chapter sa linggong to. Sama-samang suspense, aksyon, excitement, at matinding kalungkutan ang siniksik ni Oda sa pagtatapos na to ng Egghead arc. Kaya naman talagang may tuturing na isang Egghead sa pinakamagandang arc ng One Piece. Lalo na fam at ang Egghead arc ang nagsisilbing unang bahagi sa huling yugto ng kwento, ang Final Saga. Ano sa tingin nyo fam? Naabot kaya talaga si Im-sama ng malakas na conqueror's haki ni Joy Boy na nagmula pa sa Egghead? Kaya ito napasigaw at napaluhod sa lupa? Maabot kaya ni Luffy ang kaparehong antas ng tindi ng King's haki ni Joy Boy? Ngayong tapos na ang paglalakbay ni na Luffy sa Egghead, saan naman kaya ang magiging susunod na destinasyon ng Straw Hats? At sino naman kaya ang susunod nilang makakaharap sa isang laban? Kayo nang bahalang mag-comment dyan sa baba fam kung anong mga naisip nyong ideya tungkol sa mga katanungang yan. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa nyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!